Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at gaya nga po ng nabanggit natin kaninang segment po natin ay may makakasama po tayo ngayong araw na very special guest. Ang guest po natin ngayong araw ay nakasama po natin noong nakaraang election season at that stands as one of our most watched episodes to date mga kabarangay. Kaya naman we are all very excited to welcome back Pasig Comelec Election Officer Attorney Ronald Ofalia Santiago, or mas kilalang Attorney Boom. Welcome back po, Attorney. Yes, hello. Magandang araw, SK Mai, and of course, ang ating pambansang kagawad, Sir Butch. It's nice to be back. Good to have you back kasi alam mo, basta mga ganitong election season, pero hindi lang pag-election season, any legal questions po na kinakailangan ng sa barangay tayo, napapatawag tayo lagi kay Attorney Boom at lagi tayong pinahuunlakan ng magaling na Comelec officer ng City of Pasig. Kamusta preparation niyo po sa Pasig? Well, kami sa Pasig, for this week, we are busy with the last leg ng ating voters registration, which will be ended on September 30th. But syempre may mga advanced preparation na rin kami para sa nalalapit na filing ng Certificate of Candidacy. We already coordinated. Just this morning, I had a meeting with the PNP and the JTF from the AFP. So we want to ensure na magiging peaceful at maayos po ang ating conduct ng pag-receive po ng mga Certificate of Candidacy sa Pasig City. Ayan po, Kags Butch. Kaya nga naman talagang napaka-ganda po ng timing ng pagpapaunlak po ni Attorney Boom sa atin pong imbitasyon. Dahil nga po madami po tayong mga katanungan galing po sa ating mga kabarangay. And I'm sure there are also a lot of relevant updates mula po sa Comelec mismo para po sa mga mangyayari sa susunod na taon. Hindi po ba? Ayun nga po, unang-una na po dyan, siguro po, diretso na po natin, Kags Butch at Attorney. Unang-una na po dyan, yung extension po ng online registration po sa Comelec na nag-extend nga po ng deadline. Yes, well, we extended the reactivation of registration. Ibig sabihin po, yung mga kababayan po natin na na-deactivate ang kanilang voters records dahil hindi sila nakaboto ng dalawang eleksyon, maaari pa rin po sila makipag-coordinate sa mga official email or official Facebook ng mga Office of the Election Officers na kung saan po sila ay rehistrado, and we will accommodate them until September 25 na po. Ayan po. Ayan. As far as I know, request na ng national government kay Chairman George Garcia yan, kasi marami pa daw dahil yung numbers daw po meron pa mga 5 million na new voters na hindi pa nakakapag-rehistro. Well, yes, kaya nga po inaanyayahan namin po yung ating mga kababayan na meron pa silang nalalabing araw hanggang September 30 po para magpunta sa mga opisina po ng mga election officers. May mga satellite registration po kami sa mga malls para makapag-accommodate kami ng mas marami po tayong kababayan na mapaparehistro. Kaya sana po, we opened this since February 12 at matatapos na po siya sa September 30. Sana po wag nating antayin yung last day po para tayo po ay makaboto sa nalalapit po na May 2025 election. Ayan, pumasok na ho tayo sa eleksyon kasi ito masayang kwentuhan, kasi Attorney, kaya kasi meron mga hinihintay ng mga resolutions tsaka mga bills sa Kongreso, pero ito na nga po, nalalapit na ang filing ng candidacies for the national and local elections. Ngayon pong October 1 to 8. Ano hong i-expect natin? Meron ho ba kayong, wala pa naman siguro kayong numbers kung ilan ho mga magpa-file ng candidacies? Well, may mga nagpapahiwatig na po sa amin, nag-a-ask po ng guidance, kung ano po yung mga kailangan para po sa pag-file ng Certificate of Candidacy. May mga ilan, maraming beses na nag-file ng Certificate of Candidacy,
Pero may mga tanong pa rin just to make sure na talagang ma-admit po lahat ng kanilang ipafile na certificate of candidacy. Kami naman po, maliban po sa nasasagot namin sila ng personal, we always refer them sa aming mga official Facebook page at sa aming COMELEC website na kung saan even yung aming chairman, si Chairman George, meron po siya mga posters para po mas madali po na mabasa, maintindihan ng ating mga aspirants na ma-file po sa October 1 to October 8. Speaking of questions, meron na akong follow-up, SK May, no? We heard na sinabi ni Chairman George Garcia na yung mga hindi raw nakapag-file ng SOSE for twice na straight na hindi sila nag-file ng SOSE, hindi na raw patatakbuhin. Pero we understand under election rules, election laws, Omnibus Election Code, na hindi siya kasama sa disqualification ng isang magiging aspirant or kandidato. Para lang malinaw sa ating mga aspirants, ano ho ba talaga ang meat and bones nito? Well, I just want to point out na kapag nag-file po kasi ng Certificate of Candidacy, under oath po yan, pinanunumpaan po yan. Kasama po doon na siya ay magpa-file ng kanyang SOSE. Kung siya po ay mananalo, hindi po siya papayagan na start na kanyang official functions without filing the SOSE. Kung hindi naman pinalad na manalo, kailangan pa rin po siya mag-file ng SOSE. Otherwise po, maliban po sa hindi siya papayagan na makatakbo, nakalagay po siya sa batas, specific po yan, may fine po yan. Sa mga first offender, the fine I think is from 1,000 to 30,000. Second offender would be from 2,000 to 60,000. And again, since isa po yan sa mga sinertify nyo under oath, the COMELEC is empowered na mag-file po ng any administrative sanctions, including na hindi kayo payagan na makapag-file ng yung COC po. So may remedy? Yes may po. remedy rin naman? Yes po. Pag nanalo at pag natalo, may remedy pa rin. Hindi naman talaga sila disqualified. Yes. Ano po? Opo. Salamat. Ayan po, salamat po, Attorney Boom. Before I move on to the next question lang po, Attorney, pwede niyo po bang paalalahanan lamang po ang ating mga kabarangay sa mga important o key dates po na nasa calendar of activities po ng COMELEC para po sa ating eleksyon? Well, ang ating filing of Certificate of Candidacy magsisimula po from October 1 to October 8. Kasama po yung Sabado-Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. As regards po sa forms, it's almost the same but I just want to point out po kasi last time, Sir Butch, nagkaroon ng kaguluhan na hindi po papayagan kapag hindi nakaregister sa BIR. Tama po ba? So kami po sa COMELEC po, hindi po siya isa sa mga requirements as long na properly filled out po yung inyong forms na maaari nyo pong ma-download sa aming COMELEC websites. Yan po dapat ay under oath, notarized po. May picture po, sana naman yung picture po natin ay at least taken within 6 months. As in kamukha mo pa rin. Pag nagpunta ka sa opisina namin, baka nagulat kami, iba yung itsura mo sa picture, iba sa personal. So, yun po. And then, syempre dapat originally signed. Tapos po, dapat po wala pong blanco. Kapag hindi po applicable sa inyo yung tanong sa ating forms, dapat po ilagay nyo is NA po. Dapat po mag-attach din kayo ng doc stamp. 30 pesos, isa lang naman po yung kailangan. Kapag wala pong available na 30 pesos po na may kita sa BIR, it could be dalawang 15 pesos. Just in case po, katulad po ng mga naranasan namin sa nakaraang election, naubusan daw po sila ng doc stamp. So, maaari po kayong magtungo sa mga Treasurer's Office, Assessor's Office, o kaya doon sa mga e-pay platforms po, like Land Bank po. At ipakita nyo lang sa amin yung resibo and we will accept that as one of the compliance po sa pagpa-file ng Certificate of Candidacy. Ayan, maraming salamat po sa mga paalala na yan, Attorney Boom. Ngayon naman po, para naman po sa mga nagtatanong, paano naman daw po yung bagong ruling ukol po sa substitution o withdrawal ng isang kandidato sa new COMELEC rules? Well, isa po sa bago po sa aming COMELEC resolutions pertaining sa 2025 elections. Ang substitution po ay pinapayagan hanggang sa huling araw po ng pagpa-file ng Certificate of Candidacy or sa October 8. And katulad pa rin po ng dating rules, pinapayagan lang po ang substitution sa mga miyembro po ng political parties or coalition. Ibig sabihin, kapag independent candidate, hindi po siya papayagang mag-file ng any substitution. Now, siguro matatanong nyo, bakit bago to? Kasi before, it would take like 2 to 3 months para
payagan magkaroon ng substitution. May mga issue nga na parang ginagawang mockery yung proseso po sa substitution. And isa po sa nakita po ng aming komisyon na reason bakit kailangan sa last day ng pagfa-file para din po sa mga administrative tasks. Kasi take note po, ang preparasyon hindi lang naman po sa pagtanggap ng Certificate of Candidacy. Meron pong proseso po yan para po ma-reflect po yung mga nakalagay po sa COC na siyang ma-imprenta po sa balota. So kung aantayin po namin yung mga magsa-substitute, 2 to 3 months, baka gahol hindi kami sa oras. I think for the purpose of convenience and practicality, kaya ito po, hanggang October 8 lang po ang substitution. Ayan, we congratulate the COMELEC for putting out a new rule like that. Kasi nga po, nagkakaroon nga ho talaga ng panlilin lang minsan, ano? Wala naman tayong generally speaking lang naman to, no? Na may ibang kandidato na kunyari hindi siya tatakbo, pero biglang last minute tatakbo, na naaano yung mga voters eh. Pero ang withdrawal naman talaga tsaka substitution talaga by virtue of death or incapacity, di ba? Talagang dapat ganun. Or disqualification talaga. So, yung loophole na yun, naayos na ng COMELEC. Yes po. So, congratulations po. Ngayon, hindi lang po ito ang eleksyon, ang national and local election sa May 12. Meron din pong Bangsamoro or BARM na tinatawag. Kamusta na po ang paghahanda dyan? At saka, pwede niyo ho kami bigyan ng, kasi marami sa kababayan natin, mga kabarangay na, meron palang election sa Muslim Mindanao. So, ano ho ba ito? Well, I'm one of the privileged to be part of the Bangsamoro election study group sa COMELEC. And kasabay po ng ating pag-open po ng filing po ng COC, meron din po sa ating mga kababayan sa BARM. Although mas extended po sa kanila, I think it's until November 8 po ba or 9, if I'm not mistaken. So doon po mag-select po sa mga miyembro ng parliaments na binubuo po ng mga district representatives, regional parties at saka yung kanilang mga sectoral parties po. So lahat po ay i-represent po through the Bangsamoro Election Code po na ginawa po. Pero parehong autonomous. Yes po. I mean, parehong automated autonomous. Ay, yes po. Yes, Yes, po. Alinsunod po doon po sa ating papatupad na automated election law po. Doon sa mga nagtataka, kami dalawa lang ho ni SK May. Kasi mamaya ako si Cap Dondon at saka si Kags Marie para tanungin ang mga bagong question si Attorney Boom, ang ating pong butihing bisita. Ngayon, lilihit lang ho muna ako bago dun sa importanteng tanong ni SK May na inaabangan ng maraming ating mga kabarangay. Kasi po, last year, nag-istrikto po ang COMELEC sa mga bowlers, mga pinamimigay, bakit daw ngayon naglabasan na ang mga tarpaulins, nagbibigayan ng mga bowlers, mga hats, alam niyo na, yung parang the usual fiesta na pinagagastosan ng mga kandidato. Maaari niyo ba kaming paliwanagan tungkol dito? Or baka naman ngayon lang hindi pa nag-i-stricto pero mag-i-stricto rin on the date that is applicable? Well, ang pagkakaiba po ng barangay election sa nalalapit po na national and local midterm election sa May 12, 2025, sa barangay election po kasi, the moment they file their candidacy, hindi na po sila pwedeng gumawa ng mga activities that would amount to premature campaigning o kaya vote buying. Now po, with the national and local midterm elections po, since automated election po ito, kapag nag-file ka po ng Certificate of Candidacy, hindi ka po considered na candidate agad. You are just considered as an aspirant. So meaning to say, from the moment that you file your candidacy, bago ang araw na magsimula po yung campaign period, maaari nyo pa rin pong gawin yung any activities that would promote po ng inyong political plans. And also, ang pinakamahalagang aspeto po rito, lahat po ng mga expenditures po magre-record, hindi po sa pag-file ng COC. Ito po lahat ay magre-record sa pag-start po ng campaign period, which would be on February 28 sa senators and party list. And then sa local po ay sa March 28 po. So the moment po na pumatak na po sa campaign period, dyan na po i-implement po ng ating mga rules and regulations against premature campaigning and against vote buying and vote selling. Para malinaw lang po sa ating po mga kabarangay, ang sabi po ni Attorney Boom,
sa barangay, pag ikaw ay nag-file ng iyong COC, considered na kandidato ka na and you are subject to the limitations imposed by COMELEC. Sa national and local elections naman, kahit naka-file ka na ng COC, pwede mo pang gawin yung mga sinasabi nila mga wag kang magbibigay ng mga t-shirt o mga tarpaulin o pwede kang maglagay sapagkat hindi ka pa considered na kandidato. Baka magiging kandidato ka lang, i-consider ka na kandidato sa oras ng first day ng campaign hanggang sa pagtapos. Ayun ang big difference. Yes po. Ayan po, maraming salamat po at malinaw na malinaw po tayo dyan, Attorney Boom. Ngayon po, ang pinakaabangan po talagang katanungan ng ating mga kabarangay and I'm sure they also want to hear this from you directly po, Attorney. As of now po, sa tingin niyo po ba magkakaroon po tayo ng BSKE elections next year sa December 2025? Well, as of today, I can categorically say na yes, kami po sa COMELEC po, nakaschedule po ang Barangay and Sangguniang Kabataan Election sa December 1, 2025. Just a background po, take note po, yung Republic Act 11935 na pinirmahan po ng ating Presidente, postponing the 2022 election, declared unconstitutional po through the Makalintal case po. So, ibig sabihin po, ang prevailing po nating batas ay yung Republic Act 11462 na nagsasabi, as declared by the Supreme Court, na nag-end po lahat ng term po ng ating mga barangay officials on December 31, 2022. So, lahat po ng mga incumbent ay nag-act in a holdover capacity. So, now po, ang sinasabi po kasi ng Supreme Court, ang general rule, hindi pwedeng i-postpone ng eleksyon. Ang sabi nga po dun sa Makalintal case, after po ng ginanap nating October 2023 barangay election, every 3 years thereafter po, magkakaroon po tayo ng another election. And itong December 1, 2025 election is just to align po, kasi nga po nag-hold over lang po yung ating mga incumbent as of December 2022. Now, under the case po na final po ni Attorney Makalintal, ang sabi ni Supreme Court, as penned by the former Commissioner, Justice Ko, nag-set po siya ng mga guidelines or criteria para payagan ng Supreme Court ang pagpapostpone. Una po, dapat i-ensure na yung pagpapostpone po, sabi, may compelling reason, dapat very important, very substantial that would safeguard the will of the electorates at mag-i-improve nung pag-conduct po ng free, honest, credible, and periodic elections. And in-specify din po sa Makalintal case, yung reason na ginagamit na paulit-ulit sa postponement po ng mga barangay elections, election fatigue is not a ground, is not sufficient. Unless makapag-establish po ng compelling reason para makapag-come up tayo ng mas maayos, mas advanced siguro in terms of technology sa pagkakandak po ng maayos, malinis na election po. Yon. Maraming napaka linaw, well, we hope na na-inform kayo ni Attorney Boom ng talagang magkakaroon as of now, barring any law na mapababago yan, pero sinabi nyo nga, it would come out as unconstitutional, pero barring any other thing, basta sa ngayon, ang COMELEC handa sa eleksyon sa December 1, 2025. Ayan po, maraming salamat po, Attorney Boom at Kags Butch. Malinaw na malinaw po tayo dyan. Ngayon naman po, bago po tayo magtapos po ng atin pong segment na ito, nais lang po natin mag-abot ng atin pong pagbati sa ating mga kabarangay. Unahin na po natin ang Barangay Council po ng Santo Tomas, Sasmuan. Hello po sa kanila pong punong barangay, Ricardo Cabrera Jr. At hello rin po at shoutout po sa kanilang sangguniang barangay members, Arnold M. Umlas, Gilbert A. Cabrera, Ricky L. Pasha, Edgardo T. Turla, Emmanuel C. Magpayo. Hello rin po kay Danilo P. Torres at kay Alvin P. Arce. Hello rin po sa kanilang pong SK Chairperson na si
Aubrey Rose Narciso. At syempre po ang kanilang Barangay Secretary Erickson Tamayo at Barangay Treasurer RJ Roberto C. Layug. Pagbati rin po kay Punong Barangay Henry John S. Marigsa and Council ng Barangay San Sebastian, Hagonoy, Bulacan at kay Kagawad Erwin Clemente ng Barangay 94 Zone 8 District 1, Manila. At lastly kay Kagawad Enrico Militar ng Barangay San Sebastian, Hagonoy, Bulacan. Kayo po, Kags Butch at Attorney, may pagbati po ba kayo? Wala naman. Binabati ko ulit yung mga kaibigan natin sa aming barangay Don Bosco at yung bagong kapitan po doon, Man Jimenez, at sa lahat ng mga council po doon. Meron ho kayong nais batiin? Well, binabati ko po yung aking mga kasamahan sa COMELEC, especially the COMELEC NCR, ang aking mga kasamahan sa Pasig, 1st District, na kasalukuyan po ay nasa Estancia Mall dahil doon po yung aming venue for satellite registration. Hello po sa ating lahat. Mabuhay po tayo. Ayan po, maraming salamat po, Attorney. At mga kabarangay, wag po kayong aalis dahil po sa ating susunod na segment, tuloy-tuloy lang po ang ating balitaktakan kasama si Attorney Boom Santiago at makakasama nyo rin po si Kags Marie at si Cap Dondon Francisco. Sa lahat po yan, sa pagbabalik ng Sa barangay, tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay